Magandang araw sa inyo, Hukom, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alexis. Ibabahagi ko ang karanasan namin ng ate ko noong ako ay 7 taong gulang pa lang. Ito ang horror experience na naranasan namin na nagpabago sa paniniwala ko tungkol sa mga aswang. Matindi ang bugso ng ulan noon. Isinama ako ni ate sa pagde-deliver ng mga bawang. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napadpad kami sa isang lugar na hindi kami tanggap. Ang tingin ng mga taga roon ay para bang may malaking kasalanan kaming nagawa sa kanila. Pero kalaunan, nalaman namin ang dahilan kung bakit sila galit sa amin na halos gusto na nila kaming patayin. Ate! Ang sakit na ng likod ko kakayuko! Dami na nating naaning mga bawang, oh! O Alexis, pagod ka na? Oo, ate! Sige, magpahinga ka muna sa kubo. Sinabi ko na kasi sa'yong huwag ka nang sumama. Dapat naglaro ka na lang. Kasi kayo lang ni Mang Vince ang nandito sa bukid. Magpahinga muna tayo, ate! Mauna ka na. Marami pa akong kailangang anihin eh. Bukas kasi may delivery na tayo. Yung mga binilad natin ang i-deliver. Itong mga inani natin ngayon ang ipapalit natin sa mga binibilad. Ikakarga ko yung mga tuyo na mamaya sa truck ni Tito. Sipag-sipag mo, ate. Samantalang si Tito, kalmado lang. Patulog-tulog o painom-inom lang sa bahay natin. Kailangan, Alexis. Kung hindi ako magsisipag, ikaw ang uutusan niya. Anong alam mo sa ganitong gawain, ha? Marami naman akong alam, ate. Kasama mo na nga ako mag-ani eh. Ano pa ba ang alam mo bukod sa pag-aani ng bawang, ha? Lahat yan alam ko na. Pagtatanim ng bawang, pag-aani, at pagbibilad. Pati nga pag-aasin alam ko na eh. Pero bata ka pa, hindi ka dapat nandito. Maglaro ka lang kapag nandito tayo sa bukid. Hindi naman dito tumatambay si Tito Derek eh. Bakit naman ako maglalaro, ate? Kailangan mo ng tulong. Hindi kailangan ng tulong ni ate. Maglaro ka lang hanggat gusto mo. Kung tutuusin sa edad mong yan, dapat nag-aaral ka o kaya sinusulit mo ang pagiging bata. Ate, nag-aaral naman ako eh. Sabado kaya ngayon. Bakit ikaw? Bata ka pa rin naman ah. Pero hindi ako kasing bata mo. 1 taon na lang nasa legal na edad na ako. Kung hindi ako kakayod, wala tayong kakainin. Isa pa, ayokong maranasan mo ang naranasan ko. Gusto ko na ma-enjoy mong pagkabata. Sabi ni nanay, dapat daw palagi kitang tulungan at protektahan kasi lalaki ako. Alexis, ako ang ate mo. Ako ang poprotekta sa'yo. Naiintindihan mo? Sige na nga. Ang bait talaga ng kapatid ko. Ate, may tanong lang ako. Bakit palagi tayong inaaway ni Tito? Ate naman ang taniman na to, di ba? Pati yung bahay. Di ba nga may usapan sila ni nanay na kung sakaling mawala siya, aalagaan tayo ni Tito at kapalit noon ang lupa natin. Ibig sabihin, hindi na lang to sa atin kung hindi sa kanya na rin. Paano po yung bahay? Atin pa rin naman siguro yun. Bakit siya nakahiga sa kwarto ko tapos tayo nasa sala lang? Sinisipa pa niya tayo kapag oras na ng paggising natin. Istorbo raw tayo sa daan eh. Alexis, di ba ang sabi ni nanay? Huwag nating patulan si Tito. Pabayaan na lang natin siya. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo. Ay, ate! Umaambon na oh! Ha? Nakakapagtaka naman. Kanina lang mainit ang araw. Bakit biglang umuulan? Baka may kinakasal na tigbalang, ate. Sabi ni Mang Vince, ganun daw yun eh. Hindi man lang tayo inimbitahan ng tikbalang na yan, ano? Pambihira. Di bali na, ate. Itim na kanin lang naman ang hinahanda nila eh. Ha? Bakit mo alam yan, ha? Kinukwento sa akin ni Mang Vince. Teka, naku, lumalakas na. Alexis, halika na, huwag kang magpaulan. Sumilong ka na, bilisan mo, bilis. Alexis! Angelica!
Pumarito na kayo sa kubo! Lumalakas na ang ulan! Papunta na po! Alexis, takbo na! Bilis! Tutulungan na kita, ate. Mabigat ang dala mong basket eh. Hindi, ako na. Kaya ko na to. Bilisan mong pagtakbo, ha? Hindi ka pwede magkasakit. Wala tayong pera. Hukom, wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo sa kubo. Doon kami nagpapahinga kapag nasa bukid kami. Ang totoo, silungan lang talaga yun na may bubong at mahabang upuang kahoy. Doon din kami nagpapatuyo ng bawang. Kailangan kasing patuyuin ng mga bawang para mas sumarap at mabango siyang pampalasa. Pinamamadali na ako ni Mang Vince. Siya ang kasama namin sa bukid. Matanda na si Mang Vince, pero malakas pa siya kagaya ng isang kalabaw. Dati siyang albularyo sa lugar namin, pero umi-extra siya sa taniman. At love na love namin si Mang Vince dahil mas mabait siya kesa sa tito naming si Derek. Ay naku kayong mga bata kayo ha! Kapag ganyang umuulan, dapat sumisilong kayo. Huwag kayong magpapaulan. Opo, Mang Vince. Ay, naku po, kailangan nating isilong ang mga binilad nating bawang. Ay, siya nga sa palanggana mo na ilagay. Alexis, batin mo nga yung palanggana sa likod mo. Opo! Ito po, ate. Salamat, Alexis. Tutulong po ako. Ay naku, hindi na bata ka. Diyan ka na lang. Huwag ka na magpaulan. Naku, bakit kaya umulan ngayon, ano? Tag-ulan na po ba? Ay, ewan ko ba kung bakit may ulan nga ngayon. Dapat talaga wala eh. Tag-init pa lang kaya ngayon. Paano na po ito? May mga nabasang bawang na. Ay, huwag ka mag-alala. Titila rin yung ulan. Pansamantala lang naman yan eh. Manong Vince, hindi po ba kapag ganitong panahon, ibig sabihin may kinakasal na tikbalang? Oo, sa tingin ko nga. Ang galing Mang Vince, nakapunta ka na po ba sa kasal ng mga tikbalang? Alexis, ano ka ba? Bakit ganyan ang mga tanong mo kay Mang Vince? Ay naku, Angelica, hayaan mo na. Curious lang talaga ang mga bata. Pagpasensyahan nyo na po. Makulit talaga yung kapatid ko. Ay siyang pero ayos lang ha. Masarap ng kausap tong si Alexis eh. Marami siyang gustong malaman. Hindi pa ako nakakarating sa kasal ng mga tikbalang. At saka puro mga damo lang ang handa nila kasi mga kabayo sila. Wala akong makakain Hindi po ba itim na kanin? Ay naku, nagbago na sila. Healthy living na sila ngayon oy. Ganun po ba? Mang Vince, madali talagang mauto ang mga bata, no? Ay naku, oo nga Ay, ang sarap talaga maging bata. Paglaki ko, gusto ko rin maging albularyo. Moy, Alexis, tumigil ka na nga dyan. Ay, nako, bata, hindi madaling mag-albularyo ha. Maraming kang pagdadaan ng pagsubok. At saka, hindi ka yayaman sa pagiging ganoon. Tingnan mo nga ako Nauwi lang ako sa pag-aani ng mga bawang at umi-extra sa asinan ng tito mo. Isa pa, mahina akong albularyo kaya hindi ko kayang talunin yung mga malalakas. Pero nanggagamot pa rin po ba kayo ng mga may sakit? Kapag may nagpapagamot sa akin, oo. Parang ang astig po ng trabaho nyo. Nilalabanan po ninyo ang mga aswang. Para kayong may superpowers! Superpowers! Puro ka talaga kalokohan, Alexis. Ay, siya nga. Hukom, bata pa lang ako, matured na ako mag-isip. Siguro dahil na rin sa kahirapan at sa pangmamaltrato sa amin ni Tito Derek. Ang sabi ng ate ko, 4 na taon pa lang ako nang mamatay si nanay. Ang tatay ko naman ay hindi na namin nasilayan. Naghiwalay kasi sila. Wala kaming balak na hanapin siya. Ang sabi, may sarili na siyang pamilya. Nang tumila ang ulan, bumalik na kami sa bahay samantalang si Mang Vince ay lumipat naman doon sa asinan. Sa bakuran ng bahay kasi nakaparada ang truck ni Tito. Dinala namin ang mga natuyong bawang para ikarga. Yan. Handa na ang mga to para i-deliver bukas. Ay, ate, ang daming bawang at asinan na gawa ngayon. Grabe, ang dami Kaya nga siguradong marami tayong kikitain nito.
Si Tito lang naman ang kumikita eh. Ang mahalaga, sasahuran tayo kahit papano, di ba? Sus, alam mo ate, sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. 10 tapos 11? Naguluhan yata ako doon, Alexis Sabi yun sa akin ni Mang Vince, kasabihan daw yun sa mga taong sinungaling. Abunado pa nga, tama ka. 11 ang mali. Si Mang Vince talaga, puro kalokohan ang tinuturo sa'yo. Ate, nagugutom na ako eh. Ha? Naku, wala pa naman tayong pera. Hindi pa ako pinapasahod ni Tito Derek eh. Sumusahod ka ba ate? Parang wala naman eh. Ay, puro tayo trabaho pero di naman tayo pinapakain ni Tito. Sama talaga ng ugali nun. Kasing sama ng mukha niya. Uy, huwag ka maingay baka marinig ka. Totoo naman yung sinasabi ko ate. Di ba sabi mo, kapag totoo, huwag kang mahihiyang sabihin. Tama Alexis, oo nga. Pero ilugar mo rin minsan. May mga katotohanan na tinatago lang dapat. Sabi nga ni Mang Vince, sigbin daw yun si Tito eh. Ha? Anong sigbin? Yung uri ng aswang. Ay, si Mang Vince talaga kung ano-anong tinuturo. Basta, wag mo yang ipaparinig kay Tito Baka bugbugin ka na naman nun. Sige ka. Ate, sandali lang. Papasok lang ako sa bahay Teka, anong gagawin mo dun? Basta. Alexis, kapag nakita ka rin ni Tito magagalit yun. Alam mo namang ayaw niyang tumatambay tayo sa bahay eh. Hoy, Alexis, teka, sandali lang. Nagugutom na ako ate. Hindi ko na kaya. Palagi na lang kaming hindi pinapakain. Ano ba naman yan? Pumasok ako noon sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Naghanap ako ng makakain. Bilang lalaki, mas madali kaming magutom at malakas din kaming kumain. Palagi kaming ginugutom ni Tito na parabang kami ay mga aliping sagigilid. Nakakita ako ng isang supot ng pandesal. Kinuha ko yon at tiningnan ang laman. Natuwa ako dahil may 10 piraso pa. Kumuha kaagad ako ng isa at kinain ko. Palabas na ako ng kusina nang makita ko si Tito. Namumula ang kanyang mga mata. May hawak siyang bote ng alak. Nangangamoy ang bunganga niya at nanlilisik ang mga mata niya nang makita niya ako. Hoy! Siraulo ka! Bakit ka nagnanakaw ng pagkain ko, Tito, nagugutom na kasi kami ni ate. Nakakita po ako ng pandesal kaya kinuha ko na. At sinong may sabing kumain kayo, Akin na yung pandesal. Wag naman po, Tito. Ibigay mo na lang sa amin to. Ang aga-aga pinagtatrabaho nyo kami tapos wala kaming kinakain. Bastos kang bata ka. Sumasagot ka na, Aray! Aray ko, Tito! Tumigil ka! Tito Derek, bakit naman po niyo sinampal ang kapatid ko? Ganyan ba tinuturo mo sa kapatid mo? Maging magnanakaw? Ano pong magnanakaw? Alexis, totoo ba ang sinasabi ni Tito na nagnakaw ka, Kinuha ko lang naman tong pandesal, ate. Di ba? Nangunguha siya ng pagkain. Hindi ko naman po to ninakaw Ang pagkuha ng gamit o pagkain na walang paalam ay pagnanakaw pa rin. Tuturuan kita ng leksyon. Ibabalik na lang po. Huwag niyo na pong saktan ng kapatid ko. Hindi. Paano siya matututo kung hindi siya didisiplinahin? Masyado ka kasing malambot sa kapatid mo kaya nagkakaganyan yung batang yan. Para pagkain lang po pinagdadamot nyo. Kung tutuusin, dapat pinapakain nyo kami bago nyo kami alilain. Aba, sumasagot ka rin, Uy, teka! Huwag mo sasaktan ang ate ko! Humanda kayong dalawa sa akin. Derek! Derek! Si Mang Vince yun Derek! Istorbo naman tong matandang to. Hey, Derek! Naku, pumasok na ako Hindi ka kasi nagsasalita Ay, umiinom ka pala ng alak? Huys!
Pahingi naman ako. Nagsusulo ka dyan eh. Pumapasok ka na lang nang walang pasabi, ha, tanda? Ano bang kailangan mo? Nako, pumunta kasi ako rito kasi yung mga ide-deliver nating asin, kailangan ko ng katulong magbuhat para maikarga ko sa truck. Di maghanap ka ng makakatulong mo. Nako, Derek naman alam mo naman ang mga trabahador. Hindi kikilos yung mga yon kung trabahador din lang ang mag-uutos sa kanila. Siyempre, dapat yung boss. Hoy, ano yan? Pandesal ba yan? Pahingi nga ako. Kumain na kayong dalawa. Hindi pa po. Ay, nako, ginuguto mo na naman ang mga pamangkin mo, Derek. Ay, nako, kapag yung mga yan tinuruan ko mambarang, patay ka talaga. Ang dami mong sinasabi, tanda. Pasalamat ka, kaibigan ka ng nanay ko. May araw rin kayong magkapatid sa akin. Halika na nga, Mang Vince. Siya, kumain na kayo mga bata. Ako nang bahala sa tito nyo, ha? Maraming salamat po, Mang Vince. Makakatikim na naman sana kami ng panggugulpi sa tito namin kung hindi lang dumating si Mang Vince. Siya talaga ang palaging nagliligtas sa aming dalawa. Ang totoo, Hukom, nakakatakot kasi magparusa si tito. Ang hindi ko makakalimutan ay yung itinali niya ako gamit ang lubid at yung dulo ay itinali sa baka. Kapag tumatakbo ang baka, nahihila ako. Mabuti na lang dumating noon si Mang Vince. Wala namang magawa kasi yung ate ko noon dahil bata pa lang din siya noon. Ilang oras na nawala si Tito Derek kaya naman kumain kami ng kumain. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Naabutan namin si Tito na kumakain. Kapag walang espiritu ng alak, hindi siya namamansin maliban na lang kung tungkol sa negosyo. Kumain kami tapos ay pumunta na kami sa labas para maghanda ng mga ide-deliver sa palengke. Napatingin ako noon sa kalangitan. Makulimlim noon at parang may nagbabadyang ulan. Alam niyo na ba ang gagawin? Angelica, nasa iyong listahan, di ba? Opo. Mabuti. Ayusin niyo ha. Wala dapat makalimutan. Baka magayon na naman katulad ng dati na kung kailan nandito na kayo, saka ninyo naalalang may isang buyer na hindi nyo nasuplayan. Titingnan ko na po ng maigi ang listahan, Tito, para wala po kaming makalimutan. Alexis, maiwan ka na lang dito. Po! Bungol ka ba? Ang sabi ko, dito ka lang. Isasama ko po si Alexis, Tito. Ay, oo nga pala, Derek. Tama yun. Isasama ulit namin si Alexis. Natutuwa kasi yung mga buyer sa magiging bibo niyan si Alexis eh. At saka, gagawin mo lang naman punching bag yung pamangkin mo. Ano? Bakit ko naman yung bubugbugin? Ikaw na matanda ka, masyado ka ng tamang hinala ha? Sus! Kilala na kita, Derek. Alam kong karakas mo. Nanay mo nga binubugbog mo eh. Alam mo ba kung may iba ka pang kapatid, baka sa kanila pinamanang lupain at hindi sa'yo. Kasi kung ikaw lang talaga, siguradong walang patutunguhan. Ang layo mo sa kapatid at nanay mo, ha? Oo na. Dahil mo satsat. Iba ako, iba sila. Kung ikaw ang bugbugin kung matanda ka, ha? Ano? Total, matagal na akong gigil sa'yo eh. Kung hindi ka lang talaga kaibigan ni nanay, talagang nabugbog na kita eh. Aba, di subukan mo nang makita mong hinahanap mo. Alam mo may ginawa kong orasyon. Kapag ako namatay, babalik sa pumatay sa akin ang sumpa. Halata namang gawa-gawa mo lang yan. Mahina kang albularyo kaya nga hindi mo napagaling si nanay eh. Ay, talaga? Namatay ang nanay mo dahil sa konsumisyon sa'yo. Huwag mo isisi sa ibang tao, hoy! Ang sakit niya, hindi kayang lunasan ng halamang gamot. Kasi ikaw ang sakit niya. Sakit sa ulo. Malis na nga lang kayo. Ayusin yung pagde-deliver. Ang dami pa ninyong satsat. Nakakainis. Siya nga pala, Derek, ha? Baka gusto mong gastusan ng truck para mapaayos yan. Nangangalawang na oh. Kung minsan mahirap kumapit ang preno, baka madisgrasya kami niyan. Mumultuhin talaga kita kapag nagkataon. Oo nga po, Tito. Nahihirapan na si Mang Vince kung minsan siya ang gumagawa ng truck. Kaso po may ibang bagay na hindi niya kayang ayusin. Maayos pa yan. Daan-daan lang kasi sa pagmamaneho. Paala niyo ba mura magpagawa ng truck? Hindi tayo ganun kayaman. Yan nga lang ang nag-iisa nating sasakyan eh. Basta umalis na nga kayo. Ang dami niyo pang sinasabi eh. Sinasayang niyo yung oras ko. Kung kanina pa kayo umalis, nakalayo na sana kayo. Teka lang po, Mang Vince.
tingnan nyo, madilim po ang langit. Aba, oo nga ano. Derek, mukhang uulan. Ano ngayon? Ulan lang yan. O ano, mahati ba kayo sa walo kapag naulanan? Hindi naman. Pero baka magahol o tumirik ang truck sa daan. Barat mo kasing amo eh. Sarili mong gamit, binabarat mo. Ikaw, sumusobra ka ng matanda ka ha? Paano kung patalsikin kita ngayon? Ay nako Derek, wala kang makikitang kasing sipag ko. Sa sama ba naman ang ugali mo, walang gustong maging amo ka. Ay nako, tara na nga mga bata. Talagang bastos kang matanda ka. Hoy, bumalik kayo rito! Hoy Karen, madadala yung delivery. Aalis na kami. Sira ulo ka talagang matanda ka. Pagbalik mo rito, humanda ka sa akin. O sige na. Huwag nyo na intindihin yon. Umakyat na kayo sa truck. Alam nyo kasi yung tsuhin ninyong yon, may sapak sa utak. Alexis, halika na. Tutulungan kitang umakyat. Ay, ganito na lang ha. Uuna na ako para mahila ko si Alexis paakyat ng truck. Salamat po, Mang Vince. Sos, wala yun ha. Ate, kaya ko namang umakyat eh. Big boy na ako. Matagal kasi kung hihintayin ka pa namin. Sige na Alexis, akin na yung kamay mo. Ayan, nakasampa ka na. Salamat po, Mang Vince. Para ka po talagang lolo namin. Teka, mukha na ba talaga ako lolo? Hindi pa naman Salamat po sa pagtatanggol palagi sa amin, Mang Vince. Ay nako, Angelica, wala yun. Kahit naman sino gagawin yun. Hindi rin po. Yung iba, masaya na makitang pinapalo kami ni Tito Derek. Makulit daw po kasi kami. Alam nyo, huwag kasi kayong masyadong loyal sa tito nyo. Mag-aral kayo at kapag nakapagtapos na kayo, takasan nyo na yan. O pwedeng palayasin na ninyo. Pagtungtong mo ng 18, Angelica, kaya mo nang magdesisyon para sa inyong dalawa. Hindi po ba kayo natatakot na baka patalsikin kayo ni Tito Derek o kaya gawa ng masama? Wala naman siyang makikita na kagaya kong masipag kahit kakarampot lang ang kita. Isa pa, hindi siya magandang amo. Siya yung tipo ng tao na nakikita ang mga empleyado bilang mga bagay na kailangan lang at kayang palitan kapag wala ng pakinabang. Kapag ganyan ang amo, lalayasan talaga yan. Mga umuubos ng enerhiya. Pero bakit po kayo nagtatagal sa kanya? Kasi, naaawa ko sa inyo. Yun ang katotohanan. Kapag wala ako, baka pagmalupitan niya kayo ng masigit pa sa ginagawa niya. Ano, naisip mo ba yun? Pero, wag na nga natin niyang intindihin ha. Wag na natin siyang isipin. Umalis na tayo. Ayan, tignan niyo. Nakapamewang na siya. Atat na yung magkapera, pambili ng alak. Ang galing niyo po talaga, Mang Vince. Mabait talaga sa amin si Mang Vince. Kung minsan nga hinihiling ko na lang na sana siya na lang ang naging kamag-anak namin kesa kay Tito Derek. Habang nasa daan kami, biglang lumakas ang hangin at umulan. Malayo na kami sa baryo kung saan kami nakatira. Bata pa ako noong nangyari ito, pero damang-dama ko ang mahigpit na yakap sa akin ni Ate Angelica, lalo na nang malakas na umihip ang hangin. Kinabahan daw siya kaya ganoon na lang ang yakap niya. Matured na ako mag-isip kumpara sa ibang mga kaidaran ko, pero kagaya ng iba, hindi ko rin alam kung paano magre-react lalo na nang makita kong hinahangin ng sasakyan at nagbabadya ng tumagilid ito. Mang Vince, ano po nangyayari sa sasakyan natin? Ay nako, masamang pangitain ito. Mukhang malakas ang ulan. Kailangan natin makahanap ng masisilungan. Kailangan nating huminto. Ano? Hihinto po tayo? Alam niyo po ba kung anong lugar ang malapit dito? Ay nako, hindi ko na nga matandaan eh. Basta kailangan nating... Mang Vince! Ate, natatakot na ako. Ay nako, mahirap na to. Sa lakas ng hangin parang tatagilid na ang truck. Madulas pa naman ang daan. Ano na pong gagawin natin? Isusubukan ko kung kaya pa natin makarating sa sentro ha. Pero kung hindi, wala na tayong magagawa. Kailangan nating lumabas. Po, bakit tayo lalabas? Angelica, itong dinadaanan natin, humahampas na ang mga alon. Kapag nagtagal pa, baka lamunin na rin tayo. Mamamatay na po ba tayo, Mang Vince? Ay naku Alexis, hindi naman. Huwag mo nang bangarapin yon ha. Kung ganon, ano pong gagawin natin? Kailangan nating maghanda. Magsuot kayo ng kapote. May kapote dyan. Bilisan nyo. Ito Alexis, suotin mo. Dalian mo
Oh, teka, ako lang po may kapote. Hindi, meron din kami. Huwag kang mag-alala, ha? Nagpatuloy kami sa pagbiyahe. Hukom, Your Honors, ilalarawan ko ang daanan sa abot ng aking makakaya. Bale, sa kanan ay dagat at sa kaliwa naman ay may mga puno at bangin. Medyo malalim ang nasa ibaba at kapag ganitong maulan, madulas ang daan. Maraming nauulat noon na nadudulas na mga truck. Ganoon din ang nangyari sa amin. Nagpagewang-gewang ang truck at tumagilid. Kaming mga nasa loob para kaming sumakay sa roller coaster na bigla na lang huminto. Umikot ang paningin ko noon. Akala ko katapusan na namin. Nawalan pa ako ng malay. Mabuti na lang talaga nakasuot kami ng seatbelt. Nang magkamalay na ako, hinila na ako ni Mang Vince at Ate Angelica palabas ng truck hanggang sa dinala nila ako sa gilid ng kalsada. Alexis! Alexis, gising! Ate, hindi ako makahinga. Ang higpit ng yakap mo. Buhay ka! Salamat sa Diyos, buhay ka! Mang Vince! Ay, gising na siya! Ate, ayos lang po ba kayo? Nasaan si Mang Vince? Meron lang siyang kinukuha sa truck. Ayos ka lang ba, ha? May masakit ba sa'yo? Ano? Sabihin mo sa akin. Wala po, ate. Ikaw, ate, may masakit ba sa'yo? Wala, ayos lang naman ako. Kahit si Mang Vince, ayos lang din. Hindi pa rin talaga tayo pinababayaan ng Panginoon. Ay, mabuti na lang at gising ka na, Alexis. Nag-alala kami sa'yo. Ay, may masakit ba sa'yo? Paa, tuhod, palikat, ulo. Ay, sorry, napakanta ako. Ayos lang daw po siya. Kung ganun, Alexis, kaya mo bang tumayo at maglakad? Hindi tayo pwedeng magtagal dito eh. Wala akong makontak para makahingi ng rescue. Walang signal itong cellphone ko. Mabuti binalot ko ng plastic para hindi maulanan. Naku, ang galing ko talaga, no? Paano na po yan? Sino na pong tutulong sa atin? Ay, nako, wala ring dumadaan na sasakyan na. Kanina pa kami naghihintay eh. Hindi ko alam kung paano tayo marirescue nito ngayong masama ang panahon. Saan po tayo pupunta? Ay, sige ganito mga bata ha. Maghahanap tayo ng masisilungan. Sana lang ay may mga bahay na malapit dito. Hala, yung mga bawang at asin at tapon. Naku, patay tayo kay Tito Derek. Oo nga, Alexis. Tumagilid kasi ang truck kaya natapon eh. Dumausdos pa baba. Hawakan nyo nga itong mga flashlight. Mamaya kapag madilim na, kakailanganin natin ito. Hindi pa rin tumitigil ang pag-ulan. Naku, mahihirapan talaga tayo makahingi ng tulong nito. Halika na, Alexis. Kakargahin na lang kita. Ate, hindi na po. Malaki na ako. Kaya ko na pong maglakad. Sigurado ka ba? Opo. Kaso, nilalamig na po ako. Ay nako, sige tiisin mo na lang muna ang lamig ha. Hihingi tayo ng tulong. Ay naku, natapon lahat ng asin. Nako, pabayaan mo na yan. Madali lang naman makagawa ng asin. Ang mahirap ay ang mga bawang. Pero bakit kaya nagkaroon ng ulan? Katatapos lang ng Marso, di ba? Tag-init pa lang eh. Naku, lagot na naman tayo kay Tito Derek niyan. Baka mamaya, ate, paluin na naman tayo. Ay nako, ako ang bahala sa inyong magkapatid. Ha? Huwag kayong matakot sa kanya. Kasalanan din naman niya kung bakit tayo na-disgrasya eh. Talagang pinilit pa niya tayong umalis kahit na sinabi na nating may problema sa truck at masama ang panahon. Isa pa, isang sumbong ko lang yan sa kinauukulan na pinagtatrabaho kayo ay may kalalagyan siya. Mang Vince, maraming salamat po ha. Natatakot din po ako sa mangyayari eh. Baka bigla na lang niya kaming saktan uli. Nako, Angelica, huwag kayong matakot na magsumbong. Susuportahan ko kayo. Mang Vince, may nakikita po akong bahay sa baba, oh. Dun sa kung saan nabuhos ang mga asin at bawang. Oo nga, nakikita ko rin. Oo nga. Pwede siguro tayong humingi ng tulong doon. Dahil sa panahon, lalo kaming nakaramdam ng lamig sa katawan. Baka kung nagtagal pa yun ay nanigas na kami. Mabuti na lang humina na ang ulan. Marahan kaming bumaba papunta sa may baryo. Hukom sa sobrang dami ng natapon para tuloy bumaha ng asin at bawang sa baryo na yon. Nahihiyaman kami ay sinubukan pa rin naming humingi ng tulong. Pababa pa lang naririnig na namin ang mga hiyawan at iyakan ng mga tao.
Nagkatinginan kaming tatlo. Humigpit ang hawak sa akin ni ate. Noon, hindi ko pa alam kung bakit niya yun ginawa. Pero ngayon, nauunawaan ko na kinakabahan at natatakot siya. Nang tuluyan kaming makababa, nakakita kami ng mga tao sa labas. Nangangaliskis ang mga balat nila. Ang mga sugat ay parang mga bago pa lang. Yung iba, nagtatakbuhan nang makita kami. Pasensya na ho sa istorbo. Pero manghihingi ho sana kami ng tulong. Magigisilong ho sana. Pahuhupain lang ho sana namin ang ulan. Kahit saglit lang po sana. Bakit sila nagtakbuhan? Mukha ba tayong mga multo? Dito lang muna kayo ha. Makikipag-usap ako sa may-ari ng isang bahay na yon. Sige po. Ate, yung mga asin, naglalaho. Hindi yan naglalaho, Alexis. Nagiging transparent lang yan pero nandyan pa rin. Nababasa lang kasi tuloy-tuloy ang ulan. Napupunta sa baryong ito yung mga asin. Anong ginagawa mo? Uy, Alexis. Binubulsa ko po ang mga bawang na nakikita ko. Bakit? Baka pwede pa nating isalba, ate. Sayang din, di ba? Sige na, wag mo nang kunin yan. Wag na. Ate, may babaeng nandun, oh. Nandun siya sa sulok. Baka pwede sa kanya na lang tayo humingi ng tulong. Kausapin natin siya. Pero ang sabi ni Mang Vince, dito lang tayo. At saka nakatalikod siya, oh. Baka may ginagawa. Ate, nilalamig na ako eh. Tingnan mo nga si Mang Vince, oh. Halos hindi siya hinaharap ng tao. Kanina pa siya tumatawag sa may bintana. Sige, lapitan na nga natin yung babae. Miss? Teka, sandali, huwag kang tumakbo. Ate! Ate, pwede po kayong makausap? Huh? Bakit ganun ang itsura ng balat niya? Puro sugat. Nakakatakot ang itsura niya. Parang nasunog ang balat. Ikaw talaga, Alexis. Ano ka ba? Miss? Bakit ka tumakbo? Sino kayo? Anong nangyari sa'yo? Ate, lapnos ang kalahati ng mukha niya. Shh! Huwag ka maingay, Alexis. Lumayo kayo sa akin! Pasensya na po sa istorbo Baka matulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng masisilungan. Walang tutulong sa inyo rito. Umalis na kayo! Sige na naman po ate. Tulungan niyo po kami. Malayo pa po kasi ang pinanggalingan namin. Sakay po kami ng truck. Ang kaso, nadisgrasya po kami kaya tumaob ang sinasakyan namin. Ano? Ibig sabihin, kayo ang dahilan kung bakit sumambulat ang mga bawang at asin sa baryo namin? Hindi namin gusto ang nangyari. Aksidente lang talaga. Patawarin sana niyo kami kung nagkalat kami sa... Nanlisik ang mga mata ng babaeng kausap namin. Lalong nanginig ang aking katawan nang makita na ang mga taong pumasok na sa kani-kanilang mga bahay ay bigla na lang naglabasan. Humahangos din na lumapit sa amin si Mang Vince. Napahawak ako noon kay ate. Napansin ko na puro sila babae. Hindi lang literal na babae kung hindi magagandang babae. Pero nakita kong tumulis ang kanilang mga pangil. Nag-iba ang korte ng kanilang mga kamay na animo naging mga mantis. Nagkaroon sila ng maliliit na sungay sa ulo. Naging pula ang kanilang mga mata at lumaki ang mga ito. May umusbong ding pakpak sa kanilang likod. Parang pakpak ng insekto ang itsura. Ang kanilang mga balat ay puro lapnos na parang binuhusan ng asido. Matatalim ang kanilang tingin na parang may ginawa kaming masama. Gumitna ang babaeng nakausap namin. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Dahil sa inyo nasira ang mukha ko. Papatayin ko kayong lahat. Teka lang po. Bakit naman po kayo ganyan? Ano po bang ginawa namin? Huwag ka nang magtanong, Angelica. Mukhang mali tayo ng hiningan ng tulong. Mga aswang sila. Aswang? Alam niyo ba kung gaano ko iniingatan ang katawan at mukha ko? Dahil sa katangahan niyo kaya ako nagkaganito. Papatayin ko kayong lahat! Hukom, kapag naaalala ko ang pangyayaring ito, kumakabog pa rin talaga ang dibdib ko dahil sa takot.
Sino pa naman ang hindi kung nasa harapan mo na ang isang aswang? First time kong makakita ng aswang kaya wala talaga akong ideya sa itsura nila. At hindi lang siya nag-iisa ha? Marami sila. Naaksidente na kami, binagyo, hinabol pa ng mga aswang. Ay grabe talaga ang iyak ko habang tumatakbo kaming tatlo. Hindi kami makabalik sa kung saan kami galing dahil mga nakaharang sila doon, kaya wala kaming maisip na paraan kung hindi ang tahakin ng kagubatan. Doon pa ako nagtaka dahil may mga bahay sa gubat. Dumating pa sa punto na madapa-dapa na ako kaya lalo akong kinaladkad ni ate. Ate, parang hindi ko na kaya. Ang sakit na ng paa ko eh. Tumakbo ka lang ng tumakbo, Alexis. Kapag hindi tayo tumakbo, kakainin ka nila ng buo. Gusto mo ba yon, ha? Ayoko po nun. Ipasensya na kayo ha. Hindi ko man lang naramdaman na kakaiba sila. Mahina na yata talaga ang kakayahan ko. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari sa atin. Mang Vince, ano na pong gagawin natin? Umakyat na lang ulit tayo. Nakaharang po sila sa daan. Basta maghahanap tayo ng ibang daan. Hindi ko na po kaya. Ang sakit na po talaga ng paa ko eh. Ha? Anong hindi mo na kaya? Kaya mo yan, Alexis. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mo nga hayaang kainin ka na lang nila. Isipin mong isa kang masarap na pagkain na iilan lang ang pwedeng makakain. Nako naman, parang mas tinatakot mo sa Angelica eh. Ayoko maging pagkain nila. Pero napapagod na po ako eh. Baka kailangan na nating sumuko. Iiwan ka na lang namin para ikaw na lang muna ang kainin nila. Gusto mo ba yon? Kapag busog na sila sa'yo, baka hindi na kami habulin. Oy, ate naman eh. Tinatakot mo ako eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige, magbagal ka pa ng kilos dyan para habulin ka talaga, ha? Gusto mo ba yon, ha? Ayoko pa mamatay, ate. Ayoko. Kung ganon, sumampa ka sa likod ko. Dalian mo, bilis! Sige, oo, ate. Hoy, bakit pa kayo huminto? Baka mahuli tayo ng mga aswang. Nandyan na po! Papatayin ko kayong lahat. Mga walang iya kayo. Naku, nandyan na sila. Pambihira talaga. Napakamalas naman natin ngayon. Mauna na kayo, dali. Sasabuyan ko sila ng asin. Opo, mag-iingat po kayo, Mang Vince. Lumayo kayo sa amin, mga aswang kayo. Ang mata ko. Walang iya talaga kayo. Lalo nyo lang akong ginagalit. Hindi ako makakita. Lumingon ako sa likod at nakita kong tumatakbo si Mang Vince papunta sa amin. Ang mga aswang sa likuran niya ay panay ang kuskus ng mga mata. Hinila niya kami papalayo sa mga aswang. Nagtago kami sa isang malaking puno na may malalagong damo sa paligid. Mga aswang pala yun. Bakit nila tayo inaabol? Hindi mo ba nakita, Angelica? Tayo ang dahilan kung bakit sila nagkasugat. Dahil sa natapong bawang at asin. O paano na yan? Sigurado po ako, Mang Vince, na papatayin tayo ng aswang kapag nakita niya ulit tayo. Paano na tayo nito? Ate, natatakot ako. Shh, Alexis. Alexis naman, huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Sa ngayon, ginamitan ko sila ng kaunting bulong bago ko sinabuyan ng asin. Ilang segundo lang silang hindi makakakita, kaya dapat makalayo na tayo. Tumayo na kayo, dali! Hindi na tayo makakabalik sa pinanggalingan natin, kaya sikapin nating makahanap ng ibang daan paakyat sa kalsada. Kasalanan to ni Tito Derek eh. Kung nakinig lang siya sa atin, hindi sana tayo madidisgrasya. Nako, ang barat-barat kasi ng tito mo. Ay, nako, malakas pa rin ang ulan at hangin. Nahihirapan na rin akong tumakbo. Paano na yan? Ano na pong gagawin natin? Basta tumakbo lang tayo ng tumakbo hanggat kaya natin. Akala nyo makakalayo kayo? Hindi nyo kami matatakasan! Ay, nako, nawawalan na ako ng lakas. Iba talaga ang katawan kapag matanda na. Madaling mapagod. Mang Vince, huwag niyo pong sabihin yan. Kaya po natin to. Mukhang hindi ko na kaya, Angelica. Ako na lang ang magpapaiwan dito, ha? Susubukan ko silang guluhin. Lumayo na kayo kaagad pagkatapos. Pero hindi po namin kayo iiwan. Sabay-sabay po tayong aalis dito. Angelica naman, mauna na kayo. Hindi po namin kayo iiwan. Mang Vince, hindi po namin kayo iiwan. Dito lang kami. Hukom, iyakin ako nung bata ako, lalo na kapag may mga hindi ako magawa dahil lang o dahil sa mahina ako. Nung sinabi yun ni Mang Vince, umiyak ako hindi lang dahil sa takot ako,
kung hindi dahil iniisip kong mahina ako. Kasi naramdaman ko noon na wala akong lakas para ipagtanggol sila. Anong magagawa ko, bata lang ako. Hindi namin alam ang gagawin pero si ate, hindi la si Mang Vince sa kamay. Pinipilit na talagang patakbuhin pa ang matanda. Ramdam ko ang malamig na kamay sa balikat ko. Akala ko noon yung aswang na. Pero nang tingnan ko, isa siyang matandang babae. Meron siyang tungkod, kulay puti ang kanyang buhok. Meron siyang bandanang puti sa kanyang ulo. Sumigaw ako noon lalo na nang hilahin niya ako. Sino po kayo? Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo ako! Sumunod kayo sa akin. Bitawan niyo po ang kapatid ko! Hoy, tanda! Lumayo ka nga sa amin! Ayan! Ha? Bakit ganon? Hindi siya tinablan ng asin. Baliwala ang asin at bawang niyo dito dahil hindi naman ako aswang. Sumunod kayo sa akin. Pumunta tayo ron sa kubok ko. Bilisan niyo na habang hindi pa kayo nahahabol ni Ellen. Sandali lang. Mapagkakatiwalahan ka ba? May iba ka pa bang paraan bukod sa magtiwala? Nandyan na kami! Papatayin namin kayo! Nanay! Tama yan! Hawakan niyo sila! Ha? Nanay? Kakampi siya ng aswang, ate! Hindi niya ako kakampi. Sumunod kayo sa akin. Bilisan na ninyo! Kumikilos na siya! Sumunod sina Ate Angelica at Mang Vince sa matanda kahit nag-aalangan kami. Gaya nga ng sinabi niya, wala namang kaming mapagpipilian kundi ang magtiwala. Pinasok niya kami sa kanyang kubo. Pagpasok namin doon, para kaming nakapasok sa bahay ng mangkukulam. Maraming gamit doon na para sa pag-aaral ng dark magic. Pero syempre dahil bata pa ako noon, hindi ko pa naiintindihan yon. Ang alam ko lang ay may matandang tumulong sa amin para makalayo sa aswang. Isinara ng matanda ang pintuan niya. Saktong nakita namin ang nakakatakot na muka ng aswang. Pinagsarahan niya ito ng pinto. Nanay Lenny, huwag kang makialam dito! Ibigay mo sa amin ang tatlong yan! Ay nako, hindi apo! Apo? Apo ninyo ang aswang na yan? Saka na ako magpapaliwanag. Lumayo kayo sa mga bintana. Oh, ate, natatakot ako! Ate! Dito ka lang sa likod ko, Alexis. Hindi ka pababayaan ni ate. Nanay Lenny, ibigay mo na sa akin ang tatlong yan. Papatayin ko sila! Tumigil ka. Hindi kita hahayaang pumatay ulit. Masyado ka ng madaming pinatay, Ellen. Huwag niyo nang dagdagan pa. Pakialamera ka talagang matanda. Dapat pala matagal na kitang pinatay. Hindi mo ko magagawang patayin, Ellen. Kapag pinatay mo ko, yun na rin ang katapusan ninyong lahat. Ibigay mo sila sa akin. Pumasok ka rito kung gusto mo silang kunin. Yon ay kung makakapasok ka. May araw ka rin sa akin, matanda ka! Ate! Ate! Shh! Huwag kang maingay. Huwag kang umiyak. Baka pati ako maiyak na rin eh. Ate, gusto ko na umuwi. Makakauwi rin tayo, Alexis. Magtiwala ka lang. Mukhang umalis na siya. Magbalit kayo ng damit. Basang-basa kayo. Kukuha lang ako ng mga pwede niyong isuot. Teka lang sandali. Maraming salamat sa tulong mo ha. Tama ba ako ng pagkakarinig? Lenny ang pangalan mo. Tama. Ako nga pala si Vince at ito sina Angelica at Alexis. Magkapatid sila. Maraming salamat po sa tulong niyo. Tanong ko lang po, bakit po niyo kami niligtas? Bago ko yan sagutin, magbihis muna kayo. Ito ang maleta. Merong mga damit dyan na pwede niyong magamit. Kaninong mga gamit ito? Ipapaliwanag ko basta magbihis muna kayo. May kwarto roon. Pwede kayong magbihis doon kung naiilang kayo. Dito naman sa kabila ang banyo. Huwag kayong mag-alala ha. May proteksyon ang bahay na ito. Hindi ito mapapasok ng aswang. Ako na lang muna ang mauuna magbihis ha. Angelica, bihisan mo kagad si Alexis. Baka magkasakit siya. Opo. Alexis, halika rito. Bibihisan kita. Hubarin mo yung damit mo. Opo, ate. Matanong ko lang, saan ba kayo galing? Galing po kami sa Luisito. Luisito? Malayo yun dito ah.
Magde-deliver po sana kami ng bawang at asin sa sentro, pero tumagilid po ang sinasakyan naming truck eh. Teka, sandali lang. Magsisindi lang ako ng insenso. Ipagpatuloy mo lang ang kwento. Makikinig ako. Yun na nga po, nadisgrasya po kami kaya pumunta kami rito para manghingi ng tulong. Ang kaso At ikunento ko na ang lahat ng nangyari kay Aling Lenny. Napakabilis naman ang pangyayari. Kaya siguro ganun na lang ang galit sa inyo ni Ellen. Aswang din po ba kayo? Shh, ano ka ba Alexis? Hindi ka dapat nagtatanong ng ganyan. Bata, hindi ako aswang. Ano nga ulit ang pangalan mo? Alexis po. Ay nako, ang hirap na mabigkasin yan. Bata na lang ang mas madaling bigkasin ngayon. Aba, sakto sa akin ang damit na ito Ay mabuti naman at sakto sa'yo. Maraming salamat ha. Oh, Angelica siya, magbihis ka na. Opo, dito ka lang Alexis ha, magbibihis lang si ate. Saan mo naman kinuha ang mga damit na ito, Lenny? Mga damit yan ang mga dayong dinadala rito ni Ellen. Ha? Wag mong sabihin. Damit yan ng mga biktima nila. Ano? Bakit mo pinasuot sa amin? Wala naman akong ibang maipapahiram sa'yo. Mabuti nga at may mga palalaking damit. Kung hindi, nakaduster ka na sana. At saka huwag kayong matakot sa patay. Matakot kayo sa buhay dahil kaya kayong patayin. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. Siyempre naman. Ay nako, iha. Bagay sa'yo ang suot mo. Salamat po. Lola, kung hindi po kayo aswang, ano po kayo? Lola ako ni Ellen, pero hindi ako aswang. Normal lang akong tao. Di po ba ang aswang galing sa lahing aswang? Paano hindi po kayo aswang? Alexis, itiko mo nga yung bibig mo. Ay, iha, hayaan mo na siya. Bata yan eh. May punto naman din kasi siya. Ganito bata, makinig ka ha. Hindi porke aswang ang pamilya mo, aswang ang isisilang paglabas pa lang. May iba't ibang paraan para maging aswang ang isang tao. At yun ang dahilan kung bakit hindi ako naging aswang. Sinabi sa akin na hindi ako karapat-dapat maging aswang dahil sa malambot ang puso ko. Ha? Di ko pa rin po maintindihan. Bakit nga po pala niligtas nyo kami? Oo nga, Lenny. Bakit nga ba? Kamag-anak mo yung mga aswang, di ba? Sabihin mo nga sa amin, may masama ka bang motibo? Gusto ko kasing matigil na ang pambibiktima ni Ellen. Marami na silang pinapatay. Isa pa, may bata kayong kasama. Hindi ko kakayaning makita lang kayong pinapatay. Nako, talagang maraming salamat sa tulong mo ha. Dito muna kayo hanggang sa humupa ang bagyo. Mag-iisip pa ako ng paraan para makaalis kayo rito. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi sa tinatakot ko kayo. Ang mga aswang na nasa baryong ito ay mga mandarangkal. Ha? Sinasabi ko na nga ba? Nasa dulo na ng dila ko yung uri ng aswang pero nakalimutan ko lang. Ano pong ibig sabihin kapag ganun po? Ang mga mandarangkal ay iniingatan ng kanilang mukha at katawan. Nagpapanggap silang magagandang babae para makapambiktima. Pero dahil sa bumuhos ang asin at bawang ng hindi nila inaasahan, tumama ang asin sa mukha nila. Kapag ang aswang ay tinamaan ng asin, nalalapnos ang katawan nila na parang binuhusan ng asido. Ha? Yun po ba ang dahilan? Kasi pumangit sila? Ganun po kaya nagalit sila? Hindi lang yun. Si Ellen kasi, sumasali siya sa patimpalak ng mga aswang. Siya ang magiging kinatawan ng mga mandarangkal. Ngayong nasira ang mukha niya, syempre, magagalit siya. Nanay Lenny, bakit po ganun ang mga kamay nila? Para lang sa kaalaman mo, iho, maraming klase ang aswang. Ang mga mandarangkal ay itsurang insektong mantis. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kaya sanay silang pumatay ng tao. Kapag napakinabangan na nila, yun na ang magiging hudyat na kailangan na nilang kitilin ang nakasiping dahil kung hindi, mamamatay rin sila. Ha? Ano pong ibig sabihin nun? Di ko maintindihan. Alexis, usapang matatanda lang kasi yun. Lenny, paano kami makakauwi?
Kailangan ba namin silang labanan? Sa totoo lang, wala pa akong naiisip na paraan dahil alam kong nakabantay sila sa paglabas nyo at magiging prangka lang ako sa inyo ha. Hindi ko kayo kayang ipagtanggol paglabas nyo ng bahay. Bakit po? Mahina ako, bata. Isa pa, ang bahay na ito lang ang may proteksyon. Kapag lumabas tayo, tsaka habulin nila tayo. Malalakas sila kahit may araw pa. Kilala ko rin si Ellen. Kapag galit siya, wala siyang ibang gusto kung hindi ang gumanti. Kahit ako ang lola niya, baka saktan niya rin ako. Oh, ate, makakaalis pa kaya tayo dito? Hindi ko rin alam, Alexis. Pero magdasal ka lang sa Diyos. Tutulungan niya tayo. Hindi ba tinulungan niya tayo kanina? Kaya hindi niya tayo pababayaan. Lenny, isa akong manggagamot. Ganito. Kung gusto nila, gagamutin ko sila kapalit ng kalayaan namin. Gagawin ko ang lahat para lang makauwi na kami. Nako, Lenny, maawa ka naman. Tulungan mo kaming magbago ang isip ng apo mo. Sige na, alang-alang sa mga bata, oh. Tutulong po ako. Ako rin po. Kung ganon, susubukan ko makipag-usap kay Ellen. Sa ngayon, magpahinga muna kayo at kumain. Magluluto lang ako. Tulungan ko na po kayo. Nagluto na nga si Nanay Lenny. Tinulungan siya ni Ate Angelica. Palagi lang akong nag-oobserba sa kanila noon. Tahimik lang akong nakikinig. Ang bahay ni Nanay Lenny ay gawa lang sa manipis na plywood na may mga butas pa. May silong ang ilalim ng bahay niya. Matapos namin kumain, naglatag na si Nanay Lenny para magkakasama kaming matulog sa lapag. Nung kalagitnaan ng gabi, nagising ako nang maramdaman kong naiihi ako. Ginising ko rin si ate para samahan ako sa banyo. Ang totoo niyan, nahiya ako sa ginawa ko. Pero natatakot din kasi ako mag-isa eh. Habang umiihi, nakakita ako na may kung anong lumusot sa butas ng dingding. Parang dila ng ahas. Naistatwa ako. Napasigaw na lang ako nang makita kong pumitik ang dila at gusto nang tusukin ang balat ko. Tumakbo ako habang sumisigaw kaagad papalabas. May halimaw! May halimaw! Alexis, ano nangyari sa'yo? May halimaw, ate! Nandun siya sa loob ng banyo! Ha? Ano? Tutusukin niya ako ng dila niya! Halika rito, Alexis! Ate! Ate! Hindi ako makagalaw! Mang Vince! Nanay Lenny, tulong po! Hinihila si Alexis! Ate! Tulong! Kumalma ka lang. Hawak kita, huwag kang bibitaw sa pagkakahawak, ha? Anong nangyayari? Ano yan? Ay nako, naloko na. Mukhang dila yan ng aswang. Nakalimutan kong may butas pala sa bandang banyo at kaya ng mga mandarangkal na palusutin ang kanilang mga dila. Vince, kunin mo ang kutsilyo sa kusina. Sige. Hawak kita, Angelica. Wag na wag mong bibitawan si Alexis. Opo, kaya lang dumudulas na po ang kamay ko sa kanya. Ikaw na dila ka! Ang lakas din ng loob mong pumasok dito, ha? Tatagpasin kita! Ha? Humiyaw ako dahil lalong humigpit ang hawak ng dila sa aking binti. Paulit-ulit itong tinabas ni Mang Vince pero mas lalo lang humigpit ang dila sa binti ko. Kinikilabutan pa rin talaga ako kapag naaalala ko ito, Hukom. Yung itsura ng dila nila para talagang sa mga ahas. Yung dulo ng dila nila patusok. Naalala kong itinusok yun sa binti ko kaya para akong nawalan ng lakas. Yun pala, ang mga ganong klase ng aswang ay gumagamit ng dila para manipsip ng dugo at kahit putulin mo man yun, hindi siya hihinto maliban na lang kung tuluyan mo mapatay ang may-ari ng dila. Angelica, hilahin mo ang kapatid mo rito! Nandyan na po! Alexis, kumapit ka lang, ha? Teka, bakit ka namumutla? Alexis, huwag ka mawawala ng malay, iho! Pigilan mo ang tukin! Gumising ka, Alexis! Gumising ka! Nawala na ang naputol na dila. Yang nakapulupot na lang kay Alexis. Mang Vince! Si Alexis! Hoy, Alexis! Huwag kang matutulog, Alexis! Alexis! Sandali lang ha. Kailangan natin ng bawang o asin. Ang sabi mo, Lenny, hindi makakapasok dito ang mga aswang, di ba? Bakit nakakalusot ang dila nila? Pasensya na, hindi ko rin talaga alam kung bakit. Bakit po hindi matanggal ang dila sa binti ni Alexis kahit naputol na? Nako, hindi ito basta-basta matatanggal lang. Makapit kasi ito, oh. Ate,
Parang hindi ko na kaya. Nangihina na ako. Kaya mo yan, Alexis! Bakit pa kasi ayaw matanggal ang dila na yan? Kailangan natin ng kalamansi. Ay, teka, may kumakatok sa pinto. Nanay Lenny, ibigay mo na sa akin ang 3 bisita mo! Papalampasin ko ang pagiging traidor mo kahit ilang beses mo na itong ginawa! Tumigil ka na! Pabayaan mo na mga taong ito! Vince, alam kong may kalamansi ako dyan sa bandang altar. Kunin mo at ipatak sa dila ng aswang! Oh, sige. Babalik ako ha. Dito ka lang, Angelica. Bantayan mo ang kapatid mo. Opo, Angelica, huwag mo nga hawakan ang dila, ha? Bakit po? Sige lang, Angelica. Hawakan mo ang dila para naman lumipat sa'yo ang paninipsip ng dila ko. Mas mabuti pa ako na lang kesa ang kapatid ko. Ay, huwag kayong maniwala sa kanya, Angelica. Kapag hinawakan mo yan, lalago lang ang dila at dalawa kayong sisipsipin ng dugo. Pakialam merong matanda. Buksan niyo tong pinto na makita niyo ang hinahanap niyo. Tumigil ka na, Ellen! Mali na itong ginagawa mo! Ate! Alexis, huwag kang magsalita. Basta, huwag ka lang matutulog ha. Kaya natin to. Dito pa ba tayo susuko? Hindi ba marami na tayong pinagdaanan ng magkasama? Ay, nandito na ako, Alexis. May dala na akong kalamansi. Hawakan mo mabuti si Alexis, ha? Opo. Naramdaman ko na lang na may pumatak sa binti ko. Narinig namin ang pag-angil ng aswang sa labas. Guminhawa rin ang pakiramdam ko nang matanggal ang dilang pumulupot sa akin. Kahit nahihilo, nakita kong nanigasyon at namatay. Matapos patakan ni Mang Vince ng kalamansi, ay sinabuyan pa niya ito ng asin. Niyakap ako ni ate, saka lang ako umiyak ng todo. Nanghina pa rin ako pero nagpapasalamat na natapos din ang paghihirap ko nang dahil sa dilang hindi ko alam kung paanong pumulupot sa akin. Ang sabi ni Mang Vince, baliwala naman kung matagpas ang dila dahil tutubo raw ulit yun sa aswang. Pero ang mahalaga, natanggal ito sa akin. Mga buwisit talaga kayo! Ellen, huwag mo na kaming pahirapan. Magtulungan na lang tayo. Bakit ako makikipagtulungan sa inyo? Sinira niyo ang mukha ko at dahil sa bawang at asin sa paligid, nahihirapan kaming kumilos ngayon! Kaya nga kami makikipagtulungan sa inyo. Kilinisin namin ang mga asin at bawang na natapon kung pahihintulutan ninyo kami. Isa pa, nangako si Vince na tutulungan niya kayong gumaling. Isa siyang albularyo. Paano kami maniniwala na tutulungan talaga niya kami at hindi kami lolokohin, ha? Maniwala ka, Ellen. Gusto lang naming makauwi. Yun lang. Gagawin namin ang lahat para lang makauwi. Maawa ka naman sa mga bata. Hindi ako naaawa sa mga tao dahil hindi rin naman kayo naawa sa amin! Ellen, pakiusap. Pagbigyan mo na ang hiling nila. Hindi ba ang gusto mo lamang ay patayin ang mga masasama ang ugali? Pababait sila. Hindi rin nila kasalanan na magkaroon ng bagyo. Patawarin mo na sila, Ellen. Magtulungan na lang kayo. Kung talagang tapat sila sa gusto nila, buksan niyo ang pinto! Ate! Natatakot ako, ate! Basta dumikit ka lang sa akin, Alexis. Hindi kita pababayaan. Paano naman kami makakasiguro, Ellen, na hindi mo kami sasaktan, ha? Kahapon ka lang ba pinanganak? Hindi nga ako makapasok sa bahay ni Nanay Lenny, di ba? Kung wala kayong tiwala sa akin, wala rin akong tiwala sa inyo! Sandali lang. Lenny, anong gagawin natin? Sumunod na lang muna tayo sa kanya. Ate! Ano yun? Alexis, ano yun? May mga bawang ako sa bulsa ng dati kong damit. Kuhanin mo. Proteksyon din natin laban sa kanila. Yung mga pinulot mo bang bawang? Oo, ate. Sige, nasan ang damit mo? Nakita kong sinampay ni Nanay Lenny sa likuran ng bahay. Teka, dito ka lang ha. Mang Vince, may kukunin lang po ako. Pakitingin po muna si Alexis. Sige. Pero teka, saan ka pupunta? May kukunin lang po. Ay, sige, basta. Mag-iingat ka, ha? Opo. Ano na? Ang tagal ng sagot! Ellen naman, sandali lang. Bubuksan ko na ang pinto, Vince. Teka lang, Lenny. Teka lang, sandali lang, ha? Ano? Mapagkakatiwalaan ba talaga yan? Kailangan nating sumugal kung gusto niyong makaalis pa rito. Ito lang ang makakaya kong gawin. Ihanda mo na lang yung hawak mong kutsilyo maging ang kalamansi. Hukom, nanghihina na ako noon.
Pakiramdam ko, hindi ko na maigalaw ang sarili kong katawan. Parang inubos talaga ang lakas ko. Di nagtagal, bumalik si ate at nagsuksok siya ng mga bawang sa bulsa ko. Naglagay din siya maging sa mga bulsa niya. Binuksan ni Nanay Lenny ang pinto. Tumambad sa amin ang magagandang babae pero lapnos ang kalahati ng mga muka. Umiiyak ako noong humahawak sa ate ko. Alam kong takot din siya pero hindi niya pinahalata. Ganun katapang ang ate ko. Kaya niyang isang tabi ang takot para lang sa kapakanan ko. Nakangisi noon si Ellen pero halatang halata sa mukha niya ang galit at lungkot. O diba, sinaktan ko ba kayo? Hindi naman. Ellen, maniwala ka. Patawarin mo na kami. Hindi naman namin sinasadyang Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan naming tugon ay kung magagamot mo ba kami. Oo, hindi. Susubukan ko. Ha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Oo, gagamutin ko kayo. Nangangako ako. Basta ang kailangan ko ay mga halamang gamot. Tutulong din po ako maglinis ng mga nabuhos na asin at bawang. Maawa lang po kayo sa amin. Paano naman ako makakasigurong tutupad kayo sa usapan? Basta tutupad kami sa usapan. Gusto nga namin makauwi, hindi ba? Kapag hindi kami gumaling, papatayin ko kayo. Maliwanag ba? Oo, maliwanag na maliwanag. Kapag gumaling kami, pakakawalan ko kayo. Ihahatid ko pa kayo sa inyong lugar. Basta mangako lang kayo na mapapagaling nyo lahat ng may sakit dito. Oo nga, nangangako kami, Ellen. Bukas, agahan nyo ang paggising at maglinis kayo. Bago sila umalis, napatingin pa sa akin si Ellen. Nilaro niya ang dila sa paligid ng kanyang bibig na para bang takam na takam sa akin. Pinagdasal ko talaga na sana panaginip lang yun dahil natatakot na talaga ako sa mga nangyayari. Kahit anong gawin ko, hindi ako nakatulog ng maayos. Siguro 1 o 2 oras lang ang tulog ko noon. Ginising na ako ni Ate Angelica para daw maglinis sa paligid ng baryo. Maaliwalas na ang panahon. Binawalan kaming umakyat papunta sa kalsada at baka humingi raw kami ng tulong sa mga dadaan. Dahil sa wala silang walis, mga pinunit na malalaking karton na lang ang ginamit namin para lang madakot ang asin, tapos ay inilalagay namin sa mga sako. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Unti-unti na naming nalilinis ang paligid. Sinasadya namin ni ate na hindi muna walisin ang lahat ng asin at bawang dahil napapansin naming nang hihina talaga sila. Alexis, ayusin mo ang pagdadakot ha. Opo, ate. Nakatingin sila sa atin. Minaman-man na nilang kilos natin. Nasa na po si Mang Vince? Ginagamot na naman niya si Ellen sa bahay niya. Ngayon ko lang din naisip na magkahiwalay pala sila ng bahay ng lola niya. Bakit kaya, ate? Di ba sabi ni Nanay Lenny maglola sila? Yun din nga hindi ko alam eh. Ganito ang gawin natin, Alexis. Magtabi ka paunti-unti ng mga asin at magmulsa ka ng bawang. Hindi natin alam kung tutupad sila sa usapan natin. Pakiramdam ko may plot twist na mangyayari eh. Ha? Plot twist? Ano yun? Napakinggan ko yun sa radyo dati. Ang sabi nila, ang plot twist daw ay yung bigla na lang nagbabago ang mga pangyayari sa isang kwento na nagpapagulat sa mga karakter. Hoy, ate, ano ba naman yan? Hindi ko talaga maintindihan. Basta, sundin mo ang utos ko. Oo nga pala, naalala mo ba nung unang araw natin na nandito tayo? Oo, ate, bakit? Hindi ba may cellphone si Mang Vince na tinago niya? Hindi ko po napansin eh. Tsaka sa tingin ko, lobat na rin yun. Wala naman kasing ilaw dito. Oo nga, ilang araw na nga pala tayong dito nakatira. Gusto ko na talagang umuwi. Nag-uusap kami ni ate at pasimpleng naglalagay ng isang bawang sa supot nang may lumabas na aswang mula sa isang bahay. Nang hihina siya at gumagapang palabas. Natakot kami ni ate dahil tumingin siya sa amin at parang tinuturo kami. Nagyakapan kami ni ate. Maraming tumulong sa aswang na yon, maging si Mang Vince ay lumabas para tulungan ito. May 2 pang lumabas din ng bahay. Umangil sila na parang nagluluksa. Paos sa mga boses at bigla na lang nahimatay.
Dilat pa ang kanilang mga mata. Sumigaw ako nang makita ang isang aswang na nakatingin sa amin, kaya naman tinakpan ni ate ang mga mata ko. Ano nangyari? Ellen, hindi ko rin alam. Kayo mga bata, nakita ba ninyo nangyari sa kanila? Lumabas lang po sila tapos parang hindi sila makahinga. Ay naku po, mukhang lumala ang sakit niya. Tingnan mo, kumalat ang lapno sa katawan nila. Yung iba mga aswang nahirapan ding humiga. Pero imposible yan. Lahat sila nakita nyo naman ha. Umayos na ang kalagayan. Halos nalinis na rin ang mga bata ang mga nagkalat na asin at bawang sa baryo ninyo. Kaya paano nangyari ito? Ikaw na albularyo ka. Siguro may ginawa ka sa mga kasamahan namin ano? Ano? Naku Ellen, wala akong ginagawa. Pangako yan, maniwala ka. Nandito ako para tumulong. At saka isa pa, nakasalalay dito ang pag-uwi namin. Totoo ba yon, Vince? May ginawa ka bang labag sa napagkasunduan nyo? Ay hindi, wala. Ano ba, maniwala kayo. Kung may plano ako, dapat noon pa lang. 5 araw na kaming nandito. Bantay sarado nyo rin kami kahit ang mga bata. Sa papaanong paraan kami gagawa ng hindi ninyo magugustuhan? Marahil may ginamit kang halaman na matagal bago umepekto ang lason sa kanilang lahat. Ano? Hindi ko gagawin yun, Lenny. Maniwala naman kayo. Nagtiwala kami sa iyo, Vince. Alam mo yan. Bakit niyo ba ako pinagbibintangan, ha? Hindi ka tumapad sa pangako mo. Teka, ano yung hawak mo, Vince? Ito ang halaman na ginagamit ko sa panggagamot. Hindi ba lubi-lubi ito? Hindi Lubi-lubi ito. Nakakabatay ito. Kaya pala napatay ang mga kasamahan natin. Ano? Hindi ito. Bakit lubi-lubi ito? Nako, mamaniwala kayo. Hindi ito ang ginamit ko. Nilason mo ang mga kasama ko. Magbabayad ka! Ako hindi. Wala akong kasalanan. Mang Vince! Mang Vince, tumakbo na po kayo rito! Sinira mong tiwala namin, Vince! Tumakbo na tayo! Mang Vince, gusto nila tayong patayin! Papatayin ko kayong lahat! Layuan mo kami! Akala mo natatakot ba kami sa'yo, ha? Tama na yan, Alexis. Sabuyan mo na ng asin. Sige lang. Walang yakang bata ka! Hoy! Umakyat na kayo, dali! Kailangan makatungtong tayo sa itaas sa may kalsada para makahingi tayo ng tulong! Maputik pa rin po, Mang Vince. Ang hirap po umakyat. Ate, mauna ka na! Hindi, dapat ikaw ang mauna. Magaan lang ang katawan mo. Aalalayan ka namin. Oh, tama ang ate mo, Alexis. Sige na, umakyat ka na. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito. Hindi ko kayo hayaang makaalis! Sinira mo ang tiwala ko sa iyo, Vince. Kahit makatakas pa kayo ngayon, hahanapin namin kayo at magbabayad kayo sa lahat ng ginawa nyo. Lenny naman, wala akong masamang ginawa. Ginamot ko talaga sila. Yun ang totoo. Tumigil ka na! Hindi na ako makikinig sa kasinungalingan mo! Alexis, bilisan mo! Ate, sinusubukan ko po umakyat pero nadudulas talaga ako eh. Pilitin mo lang ng pilitin. Ako na nga, susubukan kong mauna. Ate, mag-iingat ka! Talasan mo ang mga mata mo. Nakapaligid na sila sa atin. Sabuyan mo sila ng asin kapag lumapit sa'yo, ha? Oo, ate! Sinubukan ni ate na maunang umakyat. Nasa baba naman si Mang Vince at itinataboy ang mga aswang. Nagsaboy rin ako noon ng asin para lumayo sila ng tuluyan. Nakaakyat na si ate sa tuktok. Nasundan pa rin siya ng aswang. Mabuti na lang nag-ipon kami ng asin para sa ganitong pangyayari. Sinabuyan niya ng asin ang lahat ng lalapit. Samantalang kami ni Mang Vince ay patuloy pa rin sa pag-akyat at nakatingin sa kanya. Hinila ako ni ate paitaas. Nang makaakyat na ako ay si Mang Vince naman ang tinulungan namin para makaakyat. Tumakbo kaming 3 papunta sa kalsada habang hinahabol pa rin kami ng mga aswang. Ha! Nandito pa ang truck at wala pang nag-rescue. Puntahan natin. Tingnan niyo po! May tricycle na nakaparada sa gilid! Mukhang may ibang tao puro, no? Ay nako mga bata, bilisan niyo ang takbo. Kailangan natin makarating sa may tricycle. Baka sakaling matulungan tayo ng kung sino man ang nagmamaneho noon. Hindi kayo makakatakas!
Ate, inaabol pa rin nila tayo. Huwag kang lilingon, Alexis. Pabayaan mo sila. May pangontra tayo. Kapag lumapit sila, sabuyan natin. Huwag kayong susuko mga bata ha! Kaya natin to! Oh, teka, yung tricycle. Sa kapitbahay natin yan. Baka si Tito Derek yan. Madalas nang hiramin ang tricycle na yan. Ay naku Angelica, bilisan na natin! Baka makalayo pa sila! Ha? Tulang! Tulungan nyo kami! Mauna na kayo papunta sa tricycle. Sige na! Sasabuyan ko ng mga pangontra ang mga aswang! Ate, tara na. Sige na Angelica! Susunod ako sa inyo! Sige na! Mauna na kayo! Sige po. Tara na, ate. Malapit na maggabi. Ang sabi ni Mang Vince, sa gabi raw lumalakas ang mga aswang. Kailangan makalayo na tayo bago dumilim. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Si Tito Derek yon. Tito Derek! Ha? Angelica? Alexis? Tito, tulungan niyo po kami. Salamat, Tito. Naabutan namin kayo. Teka, saan ba kayo galing? Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Ilang araw na namin kayo hinahanap pa. At anong ginawa ninyo sa mga paninda natin? Luging-lugi na naman tayo nito, oh. Tito, mamaya na kami magpapaliwanag. Kailangan nating umalis na dito. Tama po si ate, Tito. Umalis na tayo. Derek! Sige na! Bilisan na natin! Ay naku, Mang Vince, salamat naman at buhay ka. Mapapatay ako ng mga anak mo eh. Palagi ka nalang hinahanap sa akin. Tito, paandarin mo na po ang tricycle. Teka, sandali nga lang. Ano ba kasing meron? Bakit ba kayo tumatakbo? Inaabol po kami ng mga aswang. Tito, paandarin nyo na po ang tricycle. Ha? Teka, ano ba yung mga yan? Mga aswang ba talaga yan o malalaking insekto? Humanda kayo sa akin. Papatayin ko kayong lahat. Ay, aswang nga! Sige, pumasok na kayong dalawa sa loob. Bilisan na ninyo kung hindi, iiwan ko kayo. Opo, papasok na. Ay, pasampan na lang ako rito sa likod ha! Oo, sige na, paandarin ko na. Bilisan mong pagpapatakbo, Derek! Pambihira ka naman! Hoy, kayo ang pambihira, no? Bakit ba kayo hinahabol ng mga aswang? Saka na po namin ipapaliwanag sa'yo. Kailangan po nating makalayo. Hukom, nagdasal kami ni Ate Angelica sa loob ng tricycle na sana hindi kami masundan ng mga aswang. Napakabilis ng pagpapatakbo ni Tito Derek. Kahit siya, naririnig ko ang matindi niyang pagsigaw. Hindi pa rin kami tinatantanan ng mga aswang. Dinig na dinig ko ang pag-ungol at pagsigaw ni Ellen. Galit na galit talaga siya dahil namatayan siya ng mga kabaryo. Kung tutuusin, kahit sino naman magagalit, lalo na kung nagtiwala ka sa taong yun. Malapit na kami sa bahay nang tumigil ang mga aswang sa paghabol sa amin. Salamat sa Diyos. Hindi niya talaga tayo pinapabayaan. Umalis na ang mga aswang. Ate, sa ganitong sitwasyon ba lumalabas ang plot twist sa istorya, ha? Alexis, hindi ko rin alam. Pero sana wala nang plot twist sa buhay natin. Kasi napapagod na rin ako eh. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Ate, ako rin eh. Mas okay pa na magtrabaho sa asinan at magtanim ng bawang kaysa tumira sa lugar na may mga aswang, ano? Siguro naman hindi na nila tayo masusundan. Hindi rin siguro sila makakasunod lalo pa at maraming bawang na nakapaligid sa bahay natin. Yan ate, nasa bahay na tayo. Maraming salamat naman at nakauwi na tayo. Ay, lumabas ka na ng tricycle, Alexis. Bilis. Tumingin-tingin ka sa paligid, ah. Opo ate. Ay, salamat. Nakauwi rin. Ay, sige na mga bata. Bilis na, pumasok na kayo. Bilisan ninyo. Sumama na po kayo muna sa loob ng bahay. Teka ha. Ngayong ligtas na tayo, ano ba talagang nangyayari? Saan ba kayo nanggaling at bakit ngayon lang kayo nagpakita? Alam niyo bang nahihirapan ang lahat ng tao, lalo na yung mag-aayos ng truck? Tito, wag mo munang isipin ang truck. Isipin mo po muna ang buhay natin. Tama naman si Angelica, Derek. Pero bakit nga kasi kayo hinahabol ng mga aswang? Muntik na tayong mamatay dun ha. Hanggang ngayon nanginginig yung kamay ko. Tinan nyo, yan Paano pa po kami? Ilang araw po namin silang nakasama. Ay naku, tama na nga yung pag-uusap dito. Madali kayo, magsaboy tayo ng asin sa paligid ng bahay para hindi sila makalapit. Sige po, Mang Vince. Alexis, magsaboy kayo ng tito mo sa loob ng bahay. Sige na! Sige po. Naguguluhan man ang Tito Derek namin, sumunod pa rin naman siya sa utos ni Mang Vince. Naglagay kami ng mga bawang at asin sa paligid para maging panatag kami. Nang matapos ay lupaypay kaming umupo sa may sala. O sige na, siguro naman pwede nyo na ipaliwanag sa akin kung anong nangyayari. Una, hindi kayo nakapag-deliver. Pangalawa, nawala kayo. Pangatlo, inahabol kayo ng aswang.
Naku, hindi ko maintindihan. Tito, ako na po magpapaliwanag. Kasi matigas ang ulo mo eh. Sinabi na namin sa iyong masama ang panahon, pinatuloy mo pa rin kami. Yan tuloy, nadisgrasya kami at natapon ng mga asin at bawang dun sa lugar ng mga aswang. Dahil po sa matinding ulan, tumagilid po ang truck kaya bumuhas ang mga laman doon. Hindi naman namin alam na mga aswang sila kaya humingi kami ng tulong. Ang nangyari, kapalit ng buhay namin, ginamot sila ni Mang Vince. Ang totoo niyan, ginamot ko naman sila. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. Namatay ang ilan sa mga ginamot ko kaya gusto nila kaming patayin. Ha? Sinong kumontak sa amin at nagbigay ng direksyon? Ang sabi dun sa text, may baryo raw malapit pero hindi naman namin makita yung baryong sinasabi ninyo. Hindi rin makuha kaagad yung truck dahil mabigat. Kaya pumupunta ako doon para i-double check palagi yung truck at baka may maisalba pa akong mga parts, di ba? Derek, ako ang kumontak sa iyo. Naalala ko lang kasi ang direksyon mula sa Luisito pero hindi ko alam kung anong lugar kami nasiraan. Mabuti na isend ko pa yung text. Hirap na hirap ako makatsyempo nung nandun pa kami. Bantay sarado kaya ang kilos namin. Mabuti na lang po Tito nandun ka. Anong mabuti? Malas ko nga eh. Dapat hindi ko muna kayo nakita. Nadamay patuloy ako sa problema ninyo. Paano kung sundan nila tayo? Naku ate, natatakot ako. Baka nga sumunod sila sa atin. Alexis, huwag kang matakot. Napaligiran naman natin ng mga pangontra ang buong paligid ng bahay. Teka sandali ha. Kukunin ko yung buntot pagi ko sa kwarto. Yan, tama yan. Kumuha ka na magagamit mo. Mang Vince, uuwi po ba kayo sa inyo? Hindi muna. Hanggat hindi ko nasisigurong ligtas kayo. Mang Vince, totoo po bang nilason niyo ang mga aswang? Naku, hindi. Kahit sa isip ko na may masama silang balak sa atin, wala sa plano kong sirain ang tiwala nila. Hindi ko rin alam kung bakit sila namatay. Napansin ko rin gumaling na ang sugat ni Ellen. Kanina nakita kong lumala ulit ang sugat niya. Ano po kaya nangyari? Bakit sila nagkaganon? Naku, wala rin akong ideya. Yung halamang may laso na tinutukoy ni Lenny, hindi naman yun ang ginamit kong halamang gamot. Pero hindi ko alam kung bakit yun ang nakita. Teka lang. Sandali. Siyang nagbibigay sa akin ng halamang gamot. Pero bakit ako sinisi niya? Mang Vince, hindi kaya niloko po tayo ni Nanay Lenny? Yun din ang naisip ko eh. Pero imposible naman yun. Siyang tumutulong sa atin at nagpakain. Bakit naman niya tayo lolokohin? Ate, si Nanay Lenny na bang hinihintay nating plot twist? Ay, ano ka ba naman Alexis? Yan pa rin ha? Anong plot twist? Ate, teka, may naririnig ka ba? Ano yun? May nalaglag sa bubong. Dito ka lang sa tabi ko Alexis. Wag na wag kang lalayo ha? Ha? Ano yun? Teka, nandito na ba yung aswang? Tito Derek, sa tingin ko nasundan nga nila tayo. Naku po, kinakaskas nila ang bubong natin. Hoy! Huwag mong sirain yan! Ang mahal ng bubong na yan ha! Wala pa kaming pambalit! Nalintikan na. Ay, mga bata, magtago na kayo, bilis! Opo! Halika na Alexis, magtago tayo sa cabinet ni Tito Derek. Teka naman, bakit sa cabinet ko? Ang mahal-mahal ng bili ko ron ha! Baka masira yon. Magda kayong dalawa kapag nasira yung gamit ko. Ay, naku po! Nasira na nila ang bubong! Oy, buwisit talaga kayong tatlo. Umuwi lang kayo para magdala ng mga aswang dito. Bilisan mo ang kilos Alexis. Pumasok ka kaagad sa kwarto. Ito na po, ate. Nabuksan ko na. Halika na, ate. Naku! Nasakal siya ng aswang! Ano ba? Bitawan mo ako! Bitiwan mo ang ate ko! Akala mo ha? May asin ako dito! Yan! Salamat Alexis. Kainin mo tong bawang! Sige na, pasok na Alexis! Isara na natin ang pinto, ate! Huwag nating hayaang makapasok ng tuluyan ang dila niya. Ipitin natin kung kinakailangan. Ate, ang lakas niya! Parang hindi ko na kaya! Subukan lang nating isara. Pagbilang ko ng 3, sabay nating itulak. Maliwanag ba? Oo, ate! 1, 2, 3! Yan! Sumara na, ate! Huwag ka na sumandal sa pinto! Lalagyan ko ng asin dyan para hindi sila makapasok! Hindi ko na nadugtungan ang sasabihin ko dahil sa aswang na bumagsak mula sa bubong. Natulala na lang kami ni ate. Kitang-kita namin ang malaking butas na ginawa niya. Nakangisi sa amin si Ellen at nasa likuran naman niya na nakasampa si Nanay Lenny. Natakot ako sa itsura nila pero ang hindi ko inaasahan ay si Nanay Lenny.
Humaba ang kanyang maputing buhok at lalong kumulubot ang kanyang balat. Baliwala ang pagsara namin ng pinto at paglalagay ng pangontra. Sa bubong naman pala sila dadaan. Yung bubong kasi nakalimutan talaga naming sabuyan ng asin. Nanay Lenny, ano po nangyari sa'yo? Alam mo kasi bata, may pangangailangan din ako. Binibigyan ako ni Ellen ng inorasyon ng dugo para maging bata pa rin ang itsura ko. Naging bata po ba ang itsura nyo? Parang wala naman akong matandaan eh. Iniinsulto mo ba akong bata ka, ha? Hindi po, gusto ko lang pong itanong yon. Ha! Kapag nasipsip niya ang dugo mo, siguradong babata ulit siya. Kaya wag na kayong mag-aksaya ng oras. Mamamatay na kayong lahat! Tumigil ka! Hindi ko hahayaang patayin mo kami! Ha? Wala na kayong magagawa. Ate, ano gagawin natin ngayon? Paano na? Bubuksan natin ang pinto para makalabas tayo. Pero ate, kaya nga tayo nagsara ng pinto kasi may aswang sa labas, di ba? Ano nang gagawin natin? Magtago ka sa cabinet ni Tito Derek. Hala, paano ka ate? Huwag mo kong intindihin. Kaya kong sarili ko. Sumunod ako sa utos ng ate ko. Nagkulong ako sa cabinet ni Tito at isinira yun sa loob. Umiiyak ako habang naririnig ang ate kong nakikipaglaban kay Ellen at kay Nanay Lenny. Pumesto siya sa harap ng cabinet para hindi nila ako makuha. Naaalala ko ang sabi sa akin ng nanay ko na kapag takot daw ako ay magdasal lang ako. Yun ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Biglang lumakas ang loob ko. Parang may dumikta sa isip ko na kailangan kong lumaban. Nakakita ako ng batuta noon sa loob ng cabinet. Hindi ko alam kung bakit mayroon doon. Pero hinanda ko ang asin sa bulsa ko. Agad akong lumabas at sinabuyan sila ng asin saka pinagpapalo. Sakto namang binuksan pala ni Ate Angelica ang pinto para makapasok si Mang Vince at Tito Derek. Tigilan niyo ang ate ko! Umalis kayo rito! Alexis, sinabi ko na sa'yo huwag kang lalabas, di ba? Buisit ka talagang bata ka! Halika rito! Aray! Aray! Alexis, bitawan mo ang kapatid ko! Hoy, ikaw na aswang! Bitiwan mo yung pamangkin ko! Tito, hampasin niyo po ng buntot pagi! Tama na! Ang sakit! Ano ha? Talagang masasaktan ka sa buntot pagi ko! Sinira niyong bubong namin! Di ba ninyo alam na mahal ang magpagawa ng bubong? Bayaran niyo na sira niyo! Ano kami, tanga? Bakit namin babayaran yan? Ganun na. Pues lalatayan kong naaagnas mong katawan! Ellen, lumipad ka na palayo! Hindi namin kayo hahayaang makalayo. Hindi nyo kami mapapatay ng ganun lang, Vince. Sumuko na lang kayo! Wala nang iba ninyong kasama, kaya magpaalam na rin kayo. Dito pa talaga kayo pumasok, ha? Ha! Ikaw na matanda ka. Niloko mo ako. Paano kitang niloko, ha? Sa umpisa pa lang, nakaplano na ang lahat. Ginamit mo lang kami para linisin ang mga nagkalat na bawang at asin, maging ang pagpapagaling sa abo mo. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan mo pang pumatay ng ibang kalahi mo. Gaya ng sinabi ko, si Ellen ang napipiling magrepresenta sa gaganaping patimpalak sa aming mga lahing aswang. Pero may mga taong tumutol sa pangarap niya, kaya pinatay ko sila. Pasensyahan na lang tayo. Ginawa ko yun para hindi kami mapagbintangan ng ibang mga mandarangkal. Ano? Bukod sa pagsugod nyo rito sa bahay namin, may iba pa kayong issue? Ano ba naman to, Mang Vince? Pasensya na po, Tito. Marami lang talaga nangyari sa amin sa loob ng ilang araw. Ha, tumigil na kayo! Baliwala na rin ang patimpalak na yon kung ganito ang itsura ko! Mga walang iya kayo! Lalapnusin ko rin ang katawan nyo gaya na ginawa niyo sa akin! Sinugod ni Mang Vince at Tito Derek si Ellen. Naglaban sila. Bawat hampas ni Tito gamit ang buntot pagi, lalo itong humihiyaw. Tinatamaan kasi ang kanyang mga sugat. Samantalang kami ay tinataboy si Nanay Lenny. Naging mabilis ang mga pangyayari. May pumulupot sa aking tila mahabang baging. Nakita kong galing yun kay Nanay Lenny. Hinila niya ako papunta sa kanya. Pinaharap niya ako kila ate at sinubukan akong hilahin pabalik pero nabitawan ako. Ginamit ni Nanay Lenny ang braso niya para sakalin ako. Bitawan mo ako! Di ako makahinga! Alexis! Bitawan mo ang kapatid ko! Nanay Lenny, bitawan mo ang kapatid ko! Total, kinuha niyo ang kinabukasan ng apo ko. Kukunin ko rin ang mahalaga sa iyo, Angelica! Pakiusap, wag naman ang kapatid ko. Bata pa po siya, marami pa siyang pangarap sa buhay.
Wala akong pakialam. Papatayin ko siya gaya ng pagpatay niyo sa pangarap ng apo ko. Hoy, tanda! Hawak na namin ang apo mo! Kung papatayin mo ang batang yan, ganun din ang gagawin ko sa kanya! Nanay! Ellen! Ayos lang ako, Nay. Patayin mo ng batang yan. Patayin mo na! Wala na rin naman saysay! Nararamdaman kong malapit na rin ako mamatay. Kung mawawala ako, dapat lang na mawala ang isa sa dahilan ng kalbaryo ko! Manahimik ka! Bitawan mo yung bata o tutuluyan ko tong apo mo! Apo! Nananahimik kaming nakatira sa baryo. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkagano ng apo ko. Kayo ang may kasalanan. Kung hindi mo naman kami niloko, hindi tayo mauuwi sa ganito. Ikaw ang sumira sa usapan natin. Nilason mo ang ibang mga aswang, tapos sisisisi mo sa amin? Ibig sabihin, noong una pa lang, plano na ninyong patayin kami. Kung hindi mo sinira ang plano natin, tinulungan ko pa rin sana si Ellen para gumaling. Hindi po namin gusto ng away. Gusto lang po namin noon na makauwi. Oo na, kasalanan ko. Hindi ko alam na mauuwi sa ganito ang lahat. Pakiusap po, huwag niyo po silang saktan, Mang Vince. Ano ba sinasabi mo, Alexis? Papatayin ka nila. Paano hindi sila sasaktan? Ako na lang po ang patayin niyo, Nanay Lenny. Huwag lang sila, lalo na ang ate ko. Huwag mo sabihin yan, Alexis. Ako na lang ang patayin mo, Nanay Lenny. Utang na loob. Huwag lang ang kapatid ko. Ay, ano ba naman itong magkapatid na to? Masyadong madrama. Kayong dalawa na lang ang kunin. Total, puro kayo turuan dyan. Ay, sige, ganito na lang ang gawin natin, Lenny. Pakawalan mo si Alexis kapalit ng apo mo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mailabas mo si Ellen papalayo rito. Ang bahay na ito ay napapaligiran ng asin at bawang. Lalo siyang hihina rito at mamamatay. Kung hindi kayo aalis, siguradong mamamatay talaga siya. Huwag mo ko intindihin, Nay. Patayin mo ng batang yan. Pero kung magmamatigas ka, wala akong magagawa kung hindi tuluyan na lang siya. Huwag niyong patayin ang apo ko. Kung ganon, bitiwan mo na si Alexis. Paano ako makakasiguro na tutupad ka sa pangako? Kaya nang sabi mo noon, may iba ka pa bang paraan bukod sa magtiwala? Huwag mo akong intindihin, Nay. Baliwala na rin naman kung mabuhay pa ako kung ganito naman ang magiging itsura ko. Ay, pambihira. Hindi pa rin sila tapos sa drama. Hoy, aswang! Hindi ka na ba gagaling? Kung makapagdrama kayo dyan, akala mo mga artista kayo ah. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko talaga naiintindihan dahil aswang ka naman. Madali namang maghilom yan kung gugustuhin mo eh. Minom ka ng anak, mawawala yan. Tito naman ginawa mo naman pong kagaya mo yung aswang. Aba malay mo gumana rin sa kanila. Isa pa, para saan pa at naging albularyo si Mang Vince? Tama! Sa wakas may sinabi ka ring tama, Derek. Tutulungan ko kayong gumaling. Yun lang ang naiisip kong paraan dito. Kung tutusin, disgrasya lang talaga ang nangyari. Wala namang may gusto nitong lahat. Ipinapangako ba ninyong tutulungan ninyo ang apo kong gumaling? Kung tutupad din kayo sa usapang hindi na kayo manggugulo sa baryong ito, hahanap ako ng solusyon para mapagaling natin ang apo mo. Hindi nagtagal, binitawan ako ni Nanay Lenny. Ganon din naman ang ginawa ni Mang Vince at Tito Derek kay Ellen. Nagkaroon na lang sila ng kasunduan na magtutulungan na lang para mapagaling si Ellen at iba pang mga aswang na buhay pa. Umalis sila noon na nanghihina. Hanggang ngayon, hindi ko talaga alam kung aswang din ba talaga si Nanay Lenny. Ang alam ko lang, isa rin siyang mapagmahal na lola. Hindi niya kayang mawala ang kanyang apo at ginagawa niya ang lahat para lang maging masaya ito. Ilang linggo na rin na pabalik-balik kami sa baryo nila. Marami na kaming tumulong para linisin at tanggalin ang mga bawang at asin na nagkalat sa baryo nila. Gumaling na rin ang mga aswang. Tumupad naman sila sa kasunduan at nangako kami sa isa't isa na wala nang gagambalain pa. Hukom, marami akong natutunan sa karanasan kong yon. Isa na roon ay ang respetuhin natin ang mga nakakasalamuhan natin sa mundo. Tao man yan, aswang o engkanto. Dahil kung baiiralin natin ang respeto sa bawat isa, hindi sana umiiral ang away sa mundo. Isa pa, ang maging responsable ka sa gusot na ginawa mo. Hindi ka pwedeng tumakas na lang. Kailangan mong itama ang iyong mga pagkakamali. Hukom,
Your Honors, maraming salamat po sa pagbabasa at pakikinig sa aking kwento. God bless you po at sa lahat ng bumubuo ng channel ninyo.